Okay, magandang araw Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at syempre sa ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre tulad po ng sinasabi ko, ako po humihingi ng konting tulong sa ating mga kababayan. Bagamat hanggang ngayon ay wala pa rin pong nakakarinig ni wala man lang nakakapansin sa ating panawagan. Ako'y nalulungkot. Tila tama yata yung sinasabi po ng isa sa mga DDS. Kung titignan po ninyo mga kababayan, kung babasahin po ninyo ito, no? Mukhang tumpak na tumpak po yung kanyang mga sinasabi tungkol po sa akin na mukhang hindi naman tayo kinikilala at mukhang wala namang pakialam sa atin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa nakikita ko maging yung ating mga kababayan na kahit man lamang panload natin ay hindi man lamang makapag-abot, no? So tama po yung sinasabi nitong DDS na to, na mabuti pa ibang kasama ko, mayaman at talagang matindi yung ano nila, natatanggap na suporta mula po sa ating mahal na Pangulo. Wala silang problema magmula sa pagkain, financial, dahil suportado sila. Samantalang tayo dito, buwis buhay po tayo at tayo lang ang nakakapagbitaw ng matitinding mga salita sa ating mga kalaban, alang-alang po sa ating mahal na Pangulo ang siya pang hindi napapansin. Hindi naman po sa masamaan loob ko, pero ako'y nalulungkot lang talaga, no? Hanggang ngayon ilang araw na tayo nananawagan. Sa totoo lang, halos isang lako na pati brief ko para lamang may pang-upload tayo, may pambili ng load. So iniisip ko nga minsan napapaisip ako, ano kaya kung naging DDS, kung naging Duterte vloggers na lang ako. Baka nga katulad ako ngayon nila Banat Bay. Baka katulad na ako ngayon ng ilang mga vloggers dyan at walang kahirap-hirap o hirap-hirap pagdating sa financial na bagay, no? Siguro, no? Pero ganun pa man, dahil hindi naman tayo katulad ng ibang mga vloggers dyan na nabibili yung kanilang prinsipyo, kaya yun, pinapasa Diyos ko na lang itong ating sitwasyon at nananalangin ako na sana isang araw sa libo-libo o daan-daang libo na subscriber natin, supporters natin, sana iniisa man lamang dyan ay magkaroon po ng damdamin o puso o awa sa inyong lingkod, no? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito pag-uusapan po natin ito pong si Alan Peter Cayetano at maging itong si Senador Ping Lacson. Alam nyo, natatawa po ako dito kay Alan Peter Cayetano dahil nung hindi pa malaliman yung pag-iimbestiga nito pong ni Senador Ping Lacson dito po sa kanyang katiwalian na ginawa noon, no? Nung siya ay kalihim pa ng isang kagawaran, o siya po ay marami po palang ginawang katiwalian sa kanyang baluarte, lalong-lalo na sa Taguig. Ngayon, kung maalala po ninyo mga kababayan, mismong itong si Alan Peter Cayetano po ang naghamon kay Senador Ping Lacson na sige, pumunta ka, imbestigahan mo ganito. Ngayon, dahil hinamon niya yung magiting at napakagaling na investigador nung panahon na siya ay pulis, no? Yun, naglabasan at mas lalong tumitibay ang ebidensya ni Ping Lacson laban sa kanya. Kung di ako nagkakamali, ito yung video yun na kinatakutan ngayon ni Alan Peter Cayetano. Ito't panoorin po natin. Sa tulong ng impormante, may nabuo na umanong money trail ang kampo ni Senador Panfilo Lacson na magpapakita kung saan napunta ang pondo inilaan sa ilang proyekto sa Taguig. May ebidensya rin umanong kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano, District Engineer ng DPWH sa lungsod. Sa bangayan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig.
So yun, mga minamahal ko mga kababayan. So sa tingin ko, ito po yung kinatakutan o kinatatakutan ngayon ni Alan Peter Cayetano. At dahil nga dito, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga sa mas tumitindi at mas lumalalim at mas maraming mga ebidensyang nakikita o nakakalap, ito pong si Senador Ping Lacson laban po dito kay Alan Peter Cayetano. Alam nyo kung ano ang balita ngayon? Ito panoorin ninyo kung anong balita ngayon. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, dahil sa tindi ng ebidensya na hawak-hawak o nakuha o nakalap ni Senador Ping Lacson laban po dito kay Alan Peter Cayetano, kung hindi ako nagkakamali, 11 billion po ang natuklasang nakuha na insertion nitong magkapatid na Cayetano, si Pia Cayetano at saka itong si Alan Peter Cayetano. Ngayon ang tanong, saan napunta yung 11 billion na yan? Yung 11 billion ba na yan ay napakinabangan ba ng mga taga-Taguig o hindi? Yung 11 billion na ba yan binulsa lamang ba ni Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano o saan kaya? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ngayon, humihingi na siya ng ceasefire. Ceasefire na, parang ang gustong mangyari ni Alan Peter Cayetano, itigil na ni Ping Lacson yung kanyang pagpupursige na matuklasan yung katiwalian nitong ni Alan Peter Cayetano. Ano na ngayon Alan Peter Cayetano? Nabahag ka na? Alam mo, kayong dalawang magkapatid, kaya pala kayo masyadong nagkakampihan. Kaya pala pati kapatid ninyo ay hindi kumakampi sa inyo dahil lantad na lantad pala sa paningin ng mga pamilya ninyo ang pagiging kawatan ninyo. Tama-tama lang, Kawatano, Alan Peter Kawatano, Pia Kawatana, no? So nagsama yung dalawang magkapatid, si Kawatana at si Kawatano. Talaga naman, akala pa naman namin, akala ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga DDS, mabubuting tao kayo, tapat kayo. Pero pag nang dambong pala kayo, hindi basta-basta. Mukhang tinatalo nyo pa yata si Sara Duterte. Si Sara Duterte, ang issue sa kanya ay meron silang mahigit 2 bilyon. Pero kayong dalawang magkapatid, mukhang 11 bilyon. Parang nananayo yung aking balahibo sa laki ng pera na yan. Yung 11 billion na yan, kung di ako nagkakamali, pwede na yan pakinabangan ng libo-libong mga Pilipino at maaaring makatulong yan sa mga mahihirap na walang kakayanan sa kanilang buhay. Pero nasaan kaya? Hindi kaya tinago nitong dalawang Kawatano na ito para ihanda sa susunod na eleksyon nang sa ganon may pambili sila ng boto? Pwede. Ganon naman ang mga politiko ngayon no? Nakaw ng nakaw, pondo ng pondo para pagdating ng susunod ng eleksyon meron uli silang pangsaboy o maipamimigay sa mga tao, sa mga Pilipinong tumatanggap ng bayad kapalit ng kanilang boto, no? So ngayon, akala ko ba Alan Peter Cayetano wala kang ginagawang kasalanan? Akala ko ba hindi ka guilty? Bakit humihingi ka ngayon ng ceasefire? Hindi mo mapapasinungalingan yan dahil mismong si Ping Lacson na ang may sabi na talagang humihingi ka ngayon ng kumbaga sa kulang na lang yata lumuhod itong si Alan Peter Cayetano dito po kay Ping Lacson. May paggamit-gamit ka pa ng Biblia kang dimuho ka, ginagamit mo pa yung Diyos, nag-aala pastor ka pa, pero mas matindi ka pa pala kay Kibuloy, Alan Peter Kawatano. Pia Kawatano, anak ng teteng talaga kayo. Palibasa kayong dalawa, patahitahimik kayo. Yung pala busy kayo sa kalokohan ninyo.
kaya pala masyado kayong tahimik, hindi masyadong ano yung mga pangalan niyo sa tuwing may session dyan o may hearing dyan sa Senado noon, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, busy kayo habang may usapin o may mga nagaganap na mga kaganapan dyan sa Senado, kayo naman ay may sariling ganap din. Ngayon, dahil na hinamon mo nga itong si Senador Ping Lacson, sana panawagan ko lang din dito kay Senador Ping Lacson, baka mamaya naman dyan Senator Ping Lacson, dahil sa sumusuko na sa'yo si Alan Peter Cayetano, mabalitaan na lang namin na wala na, mawawala na sa issue yung tungkol sa mga natuklasan mo tungkol kay Alan Peter Cayetano. Inaabangan po namin yan, Mr. Senador Ping Lacson. Sana naman hindi ka madala sa pambubudol ng Alan na yan, dahil kitang-kita naman na takot na yan. Ngayon, kung mahal mo kami mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa'yo at gusto mong kami ay paglingkuran, sa amin, pabor sa amin yon na ituloy mo yan, dahil para sa ganon yung nanakaw ng magkapatid na yan na bilyon-bilyon ay mabawi man lamang at mapakinabangan naming mga Pilipino. Baka mamaya dahil pagbati na sa'yo si Alan Peter Cayetano, alam mo na. So sa politika pa naman, dahil may ano yan, may padri-padrino yan, kapag bati na sila nung kanyang kalaban na politiko, yung binabato niyang issue dun sa kanyang dating kalabang politiko ay nawawala na. So kapag nangyari naman yan, posibleng mawalan ng tiwala ang taong bayan dito kay Ping Lacson. Kasi nung hindi sila okay, marami siyang akusasyon. Tapos nung okay na sila, bati na sila, biglang nawala. So mahuhulog din na yung mga sinasabi ngayon ni Senador Ping Lacson ay paninira lamang dito kay Alan Peter Cayetano. Ganon talaga mangyayari nun, kasi porket bati na sila, wala na. So mahuhulog na issue lamang yung gawa-gawa lamang ni Ping Lacson. So para hindi maging ganon ang tingin ng taong bayan, dapat po mahal na Senador Ping Lacson, ituloy mo po ang iyong pag-iimbestiga, at dapat makita namin na itong si Alan Peter Cayetano, maging itong kanyang kapatid na artista na si Pia Cayetano, ay parehong mailalagay sa hawla ng mga kawatan, no? Sana lang maging pabor ka para sa mga Pilipino, hindi sa isang kawatano na nakikipagkaibigan na sa'yo, no? So inaabangan natin yan, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga sa sinasabi nga na mayroong matitindi at malalalim pa na pag-iimbestiga, siguro mayroon pa tayong aasahan at dapat malaman patungkol sa mga naging katiwalian po nitong Alan Peter Cayetano habang nagpapapogi ito sa mga Pilipino. So ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, ang mensahe ko lang kay Alan Peter Cayetano at kay artistang actress na si Pia Cayetano, na sobrang galing umarte itong babaeng ito. Hindi ko lang alam, baka tinuruan to ni Robin Padilla na ganun umakting. Hindi naman bagay sa pagmumukha ni Pia Cayetano, lalong-lalo na pag umiiyak itong babaeng ito. Akala mo kung sinong matino, pero Judas pa pala to kay Judas, yung humudas kay Jesus Christ, 'di ba? Talaga naman, basta pagdating sa pera, wala na. Kaya mensahe ko sa magkapatid na Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano, ibalik nyo ang pera ng taong bayan, mahiya naman kayo, Kaya pala hindi nyo matanggap yung sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahiya naman kayo, dahil kahiya-hiya talaga kayo. Kahiya-hiya kayong dalawang magkapatid. Kaya pala todo kampihan ninyo dahil magkatandem kayo sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Magkatandem kayong nagnanakaw, nag-iipon ng pera para sa susunod na mga eleksyon, may pambili na naman kayo. Kaya dapat seryosohin ito ni Ping Lacson para makuha natin
yung perang ninakaw ng magkapatid na ito, no? At malamang baka gamitin pa yan pag umabot ng 2028 yan, baka magamit pa nila yan sa pamimili ng boto ng mga Pilipino. Sana wag naman, no? So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.